Hello mga loves! Samahan niyo ako maghiwa nitong napakalaking isda at sobrang napakaganda ng mga palikpik. Sa mga nagtatanong kung anong isda ito po ay liplipan or sailfish. Maulan-ulan ng mga araw nito nang kumuha ko ng mga isda. At sipula yung dala ko ng araw na ito kaya pinasakay ko na lang sa tricycle lahat ng mga paninda naming isda. Bago ako umuwi dito sa may tindahan, dumaan muna ako ng sibuyas at saka kamatis sa sobrang napakataas ng presyo. Inauna ko na dito sa may tindahan lahat ng mga isda namin kaya pagkarating ko dito na i-display na lahat-lahat. Dahil wala na akong ibang gagawin kaya ito inumpisahan ko ng hiniwa itong nasa 35 kilos na liplipan. Tatanggalin ko sana una itong kanyang malapad na palikpik. Pero dahil sa sobrang haba nitong ating isda, hinati ko muna sa gitna. At yung sa may buntot banda, nilagay ko muna dito sa may gilid. Pagkatapos, pinagpatuloy ko na yung pagtatanggal nitong ating malaking palikpik. Sa sobrang lapad, pwede itong gawing pamaypay pero imbis na madula ang langaw, sigurado akong dadami pa dahil sa langsa. Hihingin daw ni Ana nitong malapad na palikpik natin mga loves, ilalagay daw doon sa kanilang bahay pang display. Sana hindi langawin yung buong bahay nila. Black na langgit simulangga. Pagkatapos kumahiwa itong ating malaking isda, kinuha ko naman yung sa may pangabanda at dahan-dahan ko tinanggal yung mga kaliskis na grabe kapino. Hindi ko pa natapos sa pagtatanggal ng kaliskis, kumuha na ako dito sa may dulo banda. Dahil mayroong bibili ng 1 kilo pang kinilaw at mayroong bibili din ng 3 hiwa. Marami kasi naghahanap ng yellowfin tuna mga labs pero dahil wala na sobrang mahal. Kaya dito na lang kami muna sa affordable. Mas mura kasi ito mga labs ngayon kumpara doon sa tuna. Habang papalapit na yung bagong taon, eto at marami talaga naghahanap ng pang sweet and sour. Pero dahil sobrang mahal talaga ng mga maya-maya, talakitok, at saka yung lapu-lapu na talagang hinahanap-hanap. Yung iba, dito na lang sa may liplipan dahil hindi nakaabot ng 300 pesos. 290 lang yung tinda ko nito mga labs bawat kilo. At marami talaga yung napawaw dahil mura na daw ito kumpara sa iba. Dahil sa iba daw mga 400 plus daw. Kaya ako naman, dito sa aming tindahan, talaga ako nagpapasobra sa pagpatubo mga labs. Kapag nakita ko na meron na akong ginansya kahit konti lang, goods na na. Dahil aanin ko naman yung malaking tubo kung sa susunod na araw wala nang babalik sa akin na customer. Pero ngayon, dahil holiday season, sobrang antataas talaga ng mga presyo ng isda. Tumaas din yung mga galunggong at saka yung mga tulingan. Ganon din yung bangos, yung kapital ngayon ay 183. Yung tinda ko dito mga labs ay 200 pesos lang. Kaya ayun, bawat isang tao yung binibili halos tag 10 kilo ba. 17 pesos yung tinutubo ko sa bawat kilo ng bangos. Kung para sa iba, sobrang liit pero para sa akin malaki na talaga yun. Yung sa akin naman kasi, bahala ginagmay basta kanuna. Mayroong mga nagsasabi na sobrang mura daw at sobrang liit ng tinutubo ko sa aking mga panindang isda dahil meron akong mga sinasahod dito sa Facebook. Totoo naman na meron akong sinasahod pero wala pa talaga noon, nagsimula pa ako sa pagtitinda ng isda, gagmay lang kita na ako nga patong mga loves. Konti lang nga yung tinutubo ko noon sa aking mga panindang isda na hindi pa ako sumasahod dito sa Facebook, ngayon pa kaya. Bali, ito na lang talaga yung silbing tulong ko doon sa mga taong hindi ako iniwan. Lalo na noong mga panahong dumasara na gitang amon tindahan. Eto pa, ngayon ko lang talaga na-realize sa sobrang tagal ko na nagtitinda noon ng pumpano. Per box yung ino-order ko kay Uncle Bubong tapos ang tinda ko lang noon 250 lang per kilo. At wala na yung nakabalot na yelo. Lately ko lang din nalaman na kapag wala na palang yelo yung pumpano, yung kapital niya mga nasa 320 to 330. Kaya yung tinda ko ngayon dito sa aming tindahan 380. O diba, ilang taon ako nagtinda ng palugi. So ayan, pagkatapos ko maghiwa eto at hiniwa ko na din itong kalahatin itong ating malasugi. Marami ding bumili nito kanyang belly na sobrang ang hahaba. Masarap talaga ito isabaw mga loves at saka inihaw. Yung isang mahaba kanina, merong bumili nun para pang December 31 na Medyo affordable pa yung mga isda ngayon pero alam ko kapag malapit na yung bagong taon ay magdalar na naman eh. Kaya sa mga nagbabalak na maghanda ng isda, ngayon palang bumili na kayo ng marami. Dahil pagdating ng December 31, wala na. Dubli na siguro ng presyo. Pero syempre dito sa ating tindahan, barato gyapon. So ito mga loves, ito yung last ko na hiniwa dahil naubos na yung nakadisplay ko doon na una kong mga nahiwa. Mga halos 1.5 oras talaga ako dito sa may sangkalan. At sa mga oras na ito, grabe ka para malhas. Nagid ko kag ginakapoy, nagid nga akon nga abaga. Nagmamadali din kasi ako dyan mga loves dahil mga bandang alas 6 ay aalis kami ni Daddy Kurt. Kaya habang maaga pa, eto at tumulong muna kami sa pagtitinda. Hindi na ganun kadami yung mga tao, ginrab ko talaga yung opportunity na kumain muna ng maraming kanin. At mga bandang alas 6, umuwi na kami dito sa bahay tapos nagpahinga lang ako saglit tapos naghinaw. Dito pala kami pumunta sa may Camp Mariano, sinundot namin yung mga pamangkin namin sumali sa camping this year. At pagkatapos namin kinarin ako ng keychain. Lord, maraming salamat sa araw na ito. At maraming salamat sa inyong lahat. Dito na magtatapos ang ating vlog. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye!